Blessed good afternoon po sa lahat ng aming mga kapatid sa UK, sa Pilipinas po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayong makinig ng mga Bible sharing ng aming mga kapatid sa araw na ito. Apology po. Naka-receive lang po ako ng message from Brother Albert na there have important matters to deal with. So, kaya po hindi siya makaka-attend. Salamat po sa pagtugon sa urgent na reminder about the Bible sharing. Maraming pong salamat sa inyo. Let's start po our gawain with opening prayers from Sister Shirley. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan, ikaw po ang Diyos na buhay at Diyos na dakila. Wala po kayong katulad, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang bumubuo po ng Bible, ang aming Bible sharing na ito ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa patnubay at gabay na ipinagkakaloob mo sa aming lahat, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po ang bawat isa sa gawain ito, Panginoon. Nanawa po, Panginoon, ay ang kanilang mga ipahayag ng mga magandang balita, Panginoon, ay iyo pong pagkalooban ng talino na gagaling sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan, Panginoon, ang mga aming mga angels sa gawain ito, Panginoon, ay iyong patnubayan, Panginoon. At bigyan mo po, Panginoon, ng kaalaman upang sila'y matuto ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon. Panginoon, kami po humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay iyo pong pagkalooban ng iyong banal na salita na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, na ang lahat ng naririto, Panginoon, ay iyo pong pagkalooban ng iyong magagandang takbo ng aming buhay, Panginoon, na upang kami, Panginoon, ay makalakad sa tamang landas na patungo sa iyong kaharian, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong awa, Panginoon, at sa iyong pagmamahal at ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Panginoon, iyo pong basbasan ang lahat ng mga taong naririto, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. At nawa po, Panginoon, ang katagumpayan ng aming gawain ito, Panginoon, ay nasa sa iyong mga kamay, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name I pray. Amen. The way of the wicked and
The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruits in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Psalm 1, 1-6. Thanks be to God. At ngayon po ay maririnig natin. Tawagin ko po si Alicia upang mag-share ng Word of God. John 3:16. Um, Sige. John 3:16. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Amen. How about po si Isaiah? There. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. We are all sinners. Sinasabi po sa Biblia, malinaw po sa Biblia, na lahat po tayo ay may kasalanan. Wala pong may isa sa atin ang tuwid. Lahat po tayo ay nagkasala. Ano pong kabayaran nun? Sinasabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sinasabi po doon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero meron pong solusyon. Meron pong regalo ang Panginoon sa atin. At ano po yun? Yun po ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. At lahat po tayo ay deserve mapunta sa impyerno. Sinasabi po sa Biblia, sa Revelation 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sinasabi po doon na lahat po tayo ay deserve mapunta sa impyerno. Pero meron pong solusyon doon. Meron pong hope kay Jesus Christ. Sinasabi po sa Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Makasalanan po tayong lahat, pero namatay po ang Panginoon para sa atin. Namatay po siya po ay pinako sa krus upang tayo po ay iligtas. Kailangan po nating gawin ay mag-repent tayo sa ating mga kasalanan at maniwala sa Kanya. Sinasabi po sa Acts 16:30-31, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Sinasabi po dito, maniwala po tayo sa Panginoong Hesukristo, maniwala po tayo sa Kanya na siya po ay pinako sa krus, namatay, nilibing, at pagkatapos ng 3 araw ay muli po siyang nabuhay. Sinasabi po sa John 3:18, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Sabi po doon na pinadala po ng Panginoong Diyos ang kanyang kaisa-isang anak dito sa lupa upang pagbayaran po ang ating kasalanan.
Sino po yan? Yun po ay si Jesucristo. Sinasabi po sa 1 Thessalonians 1:9, "For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God." Sabi po sa Ephesians 2:8-9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Naligtas po tayo sa grace, hindi po sa kahit anong gawa. Si Jesucristo po ang nagligtas sa atin. Ito po ay regalo ng Panginoon sa atin. Sabi po sa 1 John 5:13, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." Kakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan kapag po tayo ay naniwala sa Panginoong Hesukristo, na pinaniwalaan po natin siya, tinanggap po natin siya sa ating buhay ng buong puso. Kailangan lang po natin siyang paniwalaan at tanggapin. Sabi po sa Romans 10:10, For with the heart man believeth unto righteousness, and with mouth confession is made unto salvation. Ask God to save you in the name of Jesus. Yun lamang po. Jesus is. Salamat, Isaiah. Ngayon naman po ay ating pakikinggan si Sister LB. Magandang araw magandang umaga good morning mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo dito sa ating gawain at sa lahat ng mga nakakapakinig. Good morning, good afternoon, good evening kung saan man kayo dako ng mundo. Maraming salamat at naway itong kaunting maibabahagi ko sa inyo ay maintindihan at mapag-aralan din natin ang lahat ng ating mai-share. Maraming salamat. Ang isi-share ko sa inyo ay ang 1 Peter chapter 3 verse 8-9. Ngayon narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magdamayan, magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mapagpakumbaba kayo sa isa't isa. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, at huwag din ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-insulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito, at para kaawaan din kayo ng Diyos. Ito ang napili ko mga kapatid kasi mula nung nag-umpisa ako na nagbabasa ng Biblia, naintindihan ko na lahat ng mga nang aapi o nang mamaliit sa kapwa ay walang kahihinatnan. Lalo yung mga halimbawa nagsisipsip, nagregalo sa mga mayayaman, yung mayayaman na nga reregaluhan pa nila. Pag mahihirap, binabaliwala. Kaya sa akin, sa buhay ko, kung ikukumpara ko sa buhay ko, naranasan ko rin ito noon, noong hindi pa ako nakapag-abroad, na marami talaga ang nanlalait sa amin, kung ano-ano ang mga naririnig namin na mga salita, kasi sa hirap ng buhay namin, kaya ganun. Tapos mayroon kaming mga may kaya na kamag-anak, yun pa ang, pag may mga party-party, yun pa silang maimbitahan. Kahit hindi kami naiimbitahan. Siyempre, kung mahirap, parang nagtatakam-takam ka sa makakain.
Kaya parang masama din ang loob mo pag hindi ka naiimbitahan. Kaya ngayon ko naiintindihan na pag mga ganun pala, dapat hindi natin gawin. Kasi kung ano yung ginawa natin sa kapwa natin, ay yun din ang babalik sa atin yun. Kaya dapat talaga tayong magpakumbaba at magmahalan, mahirap man o mayaman, dapat magmahalan tayo at magdadamayan sa lahat ng oras. Hindi yung sabihin mo, mahirap naman yan sila, anong may ano nila yan, kung halimbawa mangutang sa iyo, anong may babalik sa iyo niyan? Wala namang trabaho yan, wala naman silang sahod. Saan sila kukuha ng ibabalik sa iyo na pira? Kaya kung halimbawa tumulong tayo sa kapwa natin, wag na nating isipin yon na maibabalik pa. Basta parang nawala na lang yon sa atin, hindi na natin iniisip na ano. At saka wag rin yung parang magsasalita na yun na pang-iinsulto. Kasi ang puso natin, ang mga tayo, pag nasasaktan yung naiinsulto tayo, may insulto yung mga natatanggap natin ng mga salita, nasasaktan tayo. Yun pala yung pagluha pala natin, naririnig ng Panginoon yun, nakikita ng Panginoon. Kaya wag nating gantihan yung mga nang-insulto sa atin o nangmamaliit sa atin kasi ang Panginoon na lang ano lang natin lahat sa Panginoon yung mga nangyayari dahil siya ang gaganti para sa atin. Ipagdadasal na natin kasi ganun ang ginagawa ko pag yung mayroon akong kinasamaan ng loob o mayroong kung anong bagay na ano, ipinagdadasal ko na lang na sana maliwanagan ang kanyang pag-iisip at maliwanagan at maging maayos ang lahat. Maliwanagan ang pag-iisip niya na hindi na siya mang-insulto o hindi maisip niya na hindi na siya na mali yung ginawa niya. Kaya ang pagdadasal talaga natin ay pag nagdasal tayo na taos puso, talagang pakikinggan ng Panginoon at yun ay mangyayari. Yung mga dasal natin, pakikinggan niya, mangyayari na maging malinis yung puso nila, yung mga taong mga nanlalait. Kaya tayo mga kapatid, dapat magkakaintindihan tayo, magmamahalan, magpapakumbaba tayo sa isa't isa. Huwag tayong magmataas. Maraming salamat mga kapatid. Yun lang ang maisi-share ko. Thank you, Sister LB. Ngayon naman po ay marinig natin po ang aking brother husband. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid kung saan man po tayo naroon. Ang aking po ibabahagi sa inyo ay mula sa Aklat ng Galatians chapter 6 from verse 1 and the following. Mga kapatid, kung ang sino man ay masunpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan. Na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sariling laman at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasa ng kanyang sariling pasan. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat nag-ahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman, mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang nag-ahasik ng espiritu ay sa espiritu, mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan
ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagod. At chapter 10, verse 10 po, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Ito po ay ang ipinahihiwatig po sa atin dito na tayo po ay habang tayo ay malakas, habang tayo ay may pagkakataong makapaglingkod sa Diyos ay patuloy tayo maglingkod, huwag tayo magsasawa. Kaya po nating ginagawa na tayo po ay linggo, actually ito pong araw ng linggo ay kulang pa po ito sa sa mga biyaya na ating tinatanggap sa ating buhay. Unang-una po ang ating yung pong pagising sa umaga na tayo ay malakas at maliwanag ang ating isip ay yun po yung napakalaking biyaya. Ang biyaya po, meron po kasing mga biyaya, may mga nilalang po kasi na may mga ika nga po ang pagdalo nila sa gantong uri ng pagtitipon ay may mga iba-iba po silang mga layunin. Yung iba, material na bagay ang kanilang hinihingi. Kung siguro napapansin po natin doon sa ating mga dinadaluhan. Ako naman po marami na rin po akong grupong napuntahan. Ah, ang mga karamihan, ang mga hinihingi nila ay material. Ngunit tayo po mga naririto ay sa ating pong sa isang araw, sa isang linggo na pagsasama-sama sa pakikinig natin ng banal na salita na at pagpapaliwanag sa atin kung anong ibig sabihin ng bawat letra ng ipinaabot sa atin ng Panginoon o bawat salita ay tayo po ay naliliwanagan ng isip, ika mo lumalawak ang ating pangunawa, ang ating pagkakakilala sa Panginoon, sa kanyang mga ipinagagawa sa atin. Sabi nga po dito sa verse 9, ay huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti. Yung pong, yung pong paggawa ng mabuti ay maraming bagay, kagaya po ng aking ginagawang charity, yun po isang bagay na napakabuti, yung pagtulong sa kapwa. Yung pong, yung po kasi pagiging mabait, hindi po natin pwedeng sabihin yung pagiging mabait eh, kasi pagkat yung pong mabait, talagang iba po yung bait na bigay ng Panginoon, na galing sa Panginoon o galing sa Panginoon o yung, kasi ang isang tao, pwede ngayon mabait, mamaya, pwede, yung kasing pag sinabing mabait ay, napakabait naman ng tao. Ito kung minsan hindi natin alam kung talagang totoong mabait yun. Kasi yung pagiging maamo, yun po yung panlabas na kung lang yan, hindi natin po pwede talagang sabihin na maamo yung isang tao hanggat hindi natin nakikilala. Ngunit ang isa pong mabait na tao ay yung masasabi nating mabait na isang nilalang ay yung isang tao na ang sinusunod niya ay kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon. Kung doon po sa lagi ko pong isineshare sa inyo, doon sa aklat ng Galatian, ah, nakasulat po roon yung mga espiritu ng laman na doon po natin pwede nating ihalin tulad ang ating sarili kung saan tayo po nabibilang. Doon po babasahin ko po sa inyo yung sa aklat ng Galatians chapter 5. Dito po mula po sa chapter 5 umpisahan ko po sa chapter 8. Sa chapter 19 po, ito po sinasabi. Sa verse 19 po, sa verse 19 po, ito po sinasabi. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito. Pakikiapid,
karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinag-uunang ipaalala sa inyo tulad ng aking pagpapaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yun po yung mga bagay o espiritu ng laman na dapat nating iwasan na kung saan man po tayo doon nababahagi. At sabi nga po dito sa chapter 6 verse 10. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Gumawa po tayo ng mabuti sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung may nakikita po tayong hindi magandang lang ginagawa, atin pusin natin silang paalalahanan. Pwede tayo po magpaalala hindi tayo po pwedeng mag, magsabi doon sa mga nasa sa labas, pero tayo po mga nasa sa loob na nakikinig ng salita ng Diyos, pwede po tayo magpaalala sa isa't isa. At napakalaking bagay po yun, huwag po natin pababayaan ang ating mga kapatid na nakikita natin na napapa ika nga po napapalayo ng landas. Sapagkat yun po yung ating pananagutan kung hindi po natin sila paalalahanan, kung alam po natin masama at hindi natin sila paalalahanan, ay ay ito po yung ating magiging kasalanan sapagkat tinotolerate po natin yung mga ginagawa nilang mali. At doon naman po sa paggawa ng mabuti, nabanggit ko po sa inyo yung ating ginagawang charity, yung pagtulong. Yung pong pagtulong sa mga sa mga pamilya, yung mga kapatid na nangangailangan, huwag po tayong mag-atubili na magbigay sa kanila ng tulong sapagkat ito po ay hindi man po natin nararamdaman, may balik po ito sa atin. Yun nga rin po yung aking sineshare doon sa aking pamilya sa Pilipinas na although sila ay nasanay doon sa iba kong mga kapatid na material, pera ang ginagamit sa kanila, ngunit napapalalahanan ko sila, although hindi ako nakakatulong sa kanila ng malaki pinansyal ipinapaalala ko sa kanila na hindi pa nila ipagpasalamat yung hindi sila nagkakaroon ng karamdaman sapagkat tayo mga naririto kagaya ni na Sister Shirley, sina Sister Albi, Brother Albert, yung aking may bahay. Kung minsan ako nakakadalo, kung minsan ako nagpapasalamat din naman at ako isinadirabahin nila sa pananampalataya, sa pananalangin. Yung pong pananalangin ginagawa nila ay napakalaking bagay po noon sa bawat sa bawat pamilya na ating mga pinapanalangin. Pagkat tayo po, kaya sabi nga po, sa aking binasa, hanggat tayo malakas, gumawa tayo ng mabuti sapagkat kung tayo po ay wala ng, ika nga po ay dumating na yung panahon na hindi na tayo nakakausap, hindi na po ipanalangin man natin ang ipanalangin, ay hindi na po tatalab yung ating panalangin. Kung sumakabilang buhay ang isang ipapanalangin natin, hindi na po yung katanggap-tanggap sapagkat dapat po ang mananalangin ay yung mismong may katawan na habang buhay, habang malakas, yung ating mga mahal sa buhay na malakas pa ay ating akayin sa ganitong klase ng pagtitipon, makinig ng salita ng Diyos, hindi man natin sila makasama. Huwag nyo silang tigilang mag-share kayo sa kanila ng salita ng Diyos ay ang mga mahal sa buhay at ipanawa sa kanila ang ating mga nararanasan dito na blessing sa ating ginagawa. Kasi baka
iniisip nila boring yung ating ginagawa linggo-linggo tayo naririto sa Zoom. Nabanggit nga nun ni Brother Albert na mahihirapan tayo magparami sa pagtotoo po yun, nahihirapan tayo magparami sapagkat tayo ay nasa Zoom. Boring para sa mga nasa sa labas. Pero kung tayo nasa sa labas, pag ang grupo natin sinamahan ay nasa sa labas, nagkaroon ng kasiyahan, pagkakatapos ng prayer meeting ay mayroong kainan, yan po yung isang nakakapagparami ng tao. Ngunit doon po sa pagkakatapos ng ganon at pagtitipong ganon, doon po nag-uumpisa yung babalik ulit tayo doon sa, siyempre, magkakaya-kagan tayo doon sa, kasi nadanas ko po yan, pagkakatapos ng gawain, pupunta sa ganito, may party-party, may magbubukas ng alak. So, ang paglalabasan, parang mga, ika nga, yung term sa amin sa Batangas, parang mga, kung tawagin ng lola ko nung mga Hudiyo nung araw. Yung mga walang kwentang mananampalataya kasi nga pagkakagaling sa simbahan, pupunta sa isang bahay, magsasalo-salo, magchichismisan, pag-uusapan yung isang kapatiran, pag-uusapan yung ibang tao. Doon po napasok muli yung kasalanan. Kasalanan po yun kasi yan po ay nadadanas ko. Ah, pero dito po sa patuloy ko pagdalo ng gawain, natututunan kami mag-asawa. Kami mag-asawa pagkatapos ng gawain dito lang sa bahay. Bahay, trabaho. Wala na pong tatawag lang sa mga mahal sa buhay, mangungumusta sa mga mahal sa buhay. Ngunit hindi na po, wala na po yung mga bagay na makakapagdala sa kasalanan. At yan lamang po mga kapatid, maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. God bless us all. Thank you so much po. Ngayon naman po ay Sister Eileen, kung siya po ay may isi-share. Good morning po sa ating lahat. Ang isi-share ko po is from Matthew 4:18 to 22. As he was walking along the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon and Andrew. They were throwing a net into the sea because they were fishermen. Jesus said to them, "Come, follow me. I will teach you how to catch people instead of fish." They immediately left their nets and followed him. And as Jesus went on, he saw two other brothers, James and John, the sons of Zebedee. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets to go fishing. He called them, and they immediately left the boats and their father and followed Jesus. So, sa atin po, bilang mga believers, mananampalataya, kailangan po natin iwanan yung ating mga nets at sundin yung follow the King. Yung net po is referring to sa old life natin, doon sa comfort zone natin, doon sa mga bisyo natin, yung buong tayo po bilang mga dating hindi pa nakakakilala sa Diyos. So, yung pagtawag po ni Jesus requires surrender, faith, and immediate obedience, leading us into God's greater purpose. So, sabi nga po, transformation happens while we follow Jesus. Kasi hindi po tayo matatransform kapag hindi po tayo marunong sumunod. Kapag hindi natin kayang iwanan yung tayo. Yung kapag hindi natin kayang isurrender. So, nandito po tayo. Bakit po tayo nandito sa gawaing ito? Di po ba? Nandito po tayo. Andito po ba tayo para, ano po yung purpose natin? Para matransform, para sumunod lang, o para ma-bless lang? Di ba? Yun po yung ano. Pero lahat po tayo gustong ma-bless, gustong matransform at gustong sumunod. Pero marami po sa atin yung
um, tumatanggi na mag-surrender kay Lord. Pero God cannot bless us, cannot transform us if we are not going to surrender. Hindi po niya tayo reshape, hindi po niya tayo mahuhubog kung hindi po tayo marunong or kung hindi po natin isusurrender yung puso natin, kung hindi po natin isusuko yung yung dinadala natin, yung buong tayo, yung buong pagkatao natin. Kaya sa pagsunod po kay Lord, sa sa pagsunod po kay Lord, dapat matuto po tayong isurrender lahat po ng lahat po ng dinadala natin, lahat ng sama ng loob, lahat ng um, bisyo, kailangan nating iwanan 'yon, lahat ng yung old us. Kasi po bago na tayo eh. The moment na ni-receive po natin si Lord, we are already new. Kaya po kailangan iwanan na natin yung net natin. Nung time na ni-receive natin si Lord, kailangan maging willing din po tayo na iwanan na natin yung net, yung tayo, yung old us, para po tayo ma-reshape ni Lord. Kasi hindi po tayo lalago kung mabubuhay. Kaya we need to surrender everything to the Lord. Kasi Jesus calls us to a new purpose. Yung ipinanganak po tayo kasi meron tayong purpose. Meron po talaga tayong merong nakalaan para sa atin. Dapat kaya po tayo tinawag ni Lord para po matahak natin yung purpose natin na yon. Kasi parang sa parang sa putik. Ang putik po mananatiling putik kung hindi siya dadaan sa kamay ng isang potter, isang manghuhubog. Ganon din po tayo. Mananatili po tayong madumi, mananatili tayong makasalanan kung hindi po tayo dadaan sa kamay hindi tayo dadaan kay Lord. Hindi po tayo reshape, hindi po tayo mahuhubog sa kung ano yung gusto ni Lord para sa atin kung hindi po tayo matututong mag-surrender kay Lord. Kasi marami po sa atin na believers always pray to soar, always pray na to fly. Kaya lang we always refuse to cut our ropes. We always refuse to leave our comfort zone. Kaya hindi po tayo nag-grow. Hindi po tayo nakakalipad, hindi tayo nagsusoar high. So, para po tayong para tayong mga believers po, parang mga ships. Yung mga ships, yung mga malalaking barko na nakadaong sa shore. Di po ba? Magaganda sila na nakatali sa may dock. But ships are not made to remain tied on the dock, I should say. Hindi po sila made para manatili lamang sa shore. Ang mga ships po ay ginawa para pumalaot, para tahakin yung malawak na karagatan. Ganon din po tayong mga believers. Tayo po ay tinawag para po umalis sa comfort zone natin at i-leave yung net natin para po mahubog po tayo, mahubog po tayo sa isang nilalang na nararapat na maging tayo. Kaya po we should leave our nets to gain the nation, and we should leave our boats, our comfort zone to gain the kingdom, and we should leave our temporary security to gain eternal purpose. Yun po yung purpose ni Lord para sa atin. Yun lamang po yung i-share ko. Salamat po. Thank you, Sister Eileen. Ngayon naman po ay marinig natin si Sister Shirley. Ako, sis? Ay,
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating bayang Pilipinas at sa lahat. Have a blessed day po sa inyong lahat. Ang akin pong ibabahagi ay galing sa Galatians 3, chapter 20 up to 21. At kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig na namumuhay, ako ay nananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko mapapawalang kabuluhan ang kaloob ng Diyos kung ako ang tao'y pinawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. Tayo pong lahat na nilalang ng Diyos ay pinagkakalooban ng buhay na galing kay Kristo. Ano man ang iyong pagkatao, ikaw ay makasalanan, mayaman, mahirap. Ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya ang aking paniniwala hanggang sa ngayon, naniniwala ako nung kabataan natin na tayo po'y nabubuhay, na hindi natin nalalaman ang katotohanan, nabubuhay tayo sa mundo, na walang nararanasang maglingkod sa Panginoon. Naglilingkod ko nga sa Panginoon, pero yun ay parang hintil ka na pakitang tao lamang. Kaya sa mga sandaling ito, ako'y sa mga panahong nagdaan, ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ni Kristo, ito man ay masama, mabuti. Ako po ay ngayon ko lang nalalaman kung ano ang nararapat at ang katotohanan ang siyang namamayani sa aking buhay. Oo, alam ko na ako'y nagkakasala. Tayo pong lahat na naririto sa buong mundo, sa atin ang mga nilalang ng Panginoon ay tayo po'y makasalanan. Kaya hangga't maaari, tayo pong nabubuhay dito kay Kristo ay manatili tayo sa ating mga gawain, higit sa lahat sa gawain ito. At kung ang buhay natin ay nanggagaling kay Kristo, ito po ay kaiba sa masama at sa mga hindi nakikipag-isa kay Kristo. At ngayon napagmamasdan ko na ang buhay sa piling ng Panginoon ay napakasarap at naroon ang lahat, ang peaceful ang buhay mo, marami kang nakakamtang mga biyaya, may mga pagsubok, pero ang lahat ng iyon ay iyong nalalampasan dahil alam mo may kasama kang si Kristo. Pero kung ikay wala kay Kristo, naroroon ang iyong mga pag-iisip mo, naku, baka ano nang mangyari sa akin, hindi na ako gumaling, wala nang dumating na biyaya sa akin. Yun ang mga negative side ng mga wala kay Kristo. Kaya ang buhay ng isang tao ay dapat matuto at makilala. Ang buhay natin ay galing kay Kristo, na ang bawat isa ay magkaroon ng pananalig sa ating Panginoon. Ang buhay natin ay galing sa Kanya. Kanya alam niya kung kailan tayo magwawakas. Kaya habang tayo naririto sa mundo, ay tayo po ay maging isang tapat para sa Kanya. Ang daigdig na ito ay naririto ang lahat ng ating mga kabalisahan, ng ating mga magandang pagkakataon upang ipakita natin ang magandang kinabukasan ng bawat isa sa ating buhay. Alam kong ang buhay natin naririto sa pananampalataya, mag-alay tayo ng magandang pag-alay na taos sa ating puso upang tayo makamtan ang ating kahihinatnan. Alam ko at nararanasan ko ang kabutihan ng Panginoon sa akin. Nararamdaman ko kung ano ang aking mga pagkakamali na
sa isang iglap ay naku Diyos ko, nagkamali ako patawad po. Yun agad ang aking nababanggit dahil alam mo sa sarili mo na ika'y nagkakasala, nawawala ka sa landas. Pero yun ay mga bagay na yun ay kaunti lamang sa takbo ng buhay mo dahil alam mo na ika'y nagkakamali. Ang buhay ng tao ay ang Diyos ang namumuhay sa ating buhay, lalo tayo'y naririto sa gawain ito. Kaya ako talagang sa aking buhay, hindi ko man kasama ang aking anak at ang buo niyang pamilya. Patuloy kong inaakay at pinakikitaan ko ng magandang kabutihan, mga action. Hindi ko maibigay ang mga salita, pero ang action means a lot sa ating Panginoon dahil nakikita ang iyong mga kabutihang ginagamit mo sa iyong pinakikita mo sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya ang pagtulong at ang pagmamahal na bilang isang mananampalataya ay napakahalaga sa mga taong sa pamamagitan ng iyong kilos. Kaya ako'y taos-puso nagpapasalamat sa gawain ito, sa lahat ng mga kapatirang naririto, sa mga panalangin. Kaya nga sabi ni Brother Randy, ang panalangin ng bawat isa sa gawain ito ay napakahalaga. Kaya patuloy tayong maglingkod ng tapat at ipaglaban ang katotohanan at upang tayo magtagumpay hanggang sa kabilang buhay at magkaroon tayo ng walang hanggang pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos na buhay. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang daming alay ko sa'yo, aking Ama. Ibuong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang maipagkaloob. Mamaling hiyas, ipintong niluko ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling.
Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Saglit lang, sis. Maraming salamat mga kapatid sa araw na ito na kahit wala si Brother Albert ay tayo ay magkakaisa pa sa ating mga pananampalataya at sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoong Hesus. Samahan niyo akong manalangin mga kapatid sa ating closing prayer. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming noon sa araw na ito at kami po ay muling nagkasama-sama at naway ang aming mga sharing, Panginoon, ay inyong pakikinggan, Panginoon, at naway kami po ay magpatuloy, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Lord, na mabigyan niyo po kami ng lakas ng loob, Panginoon, at tibay na pananampalataya, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay mahubog, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, na aming natututunan, Panginoon, sa pamamagitan ni Brother Albert, Panginoon, na siya ang nagsusumika, Panginoon, upang kami po ay mahubog, Panginoon, at matuto sa lahat ng mga salita ninyo, Panginoon. Lord, itinataas ko po sa inyo sila, Brother Albert, kung nasaan man sila ngayon, na mayroon silang pinuntahan, naway gabayan at proteksyonan niyo po sila, Panginoon. At idinadalangin ko rin po, Panginoon, kung ano man po ang lagay ni Brother Bert, Panginoon. Naway idinadalangin ko sa inyo, Panginoon, na kung ano man po, Panginoon, ang kanyang mga nagawang mga kasalanan o mga kamalian, Panginoon, naway patawarin niyo po siya, Panginoon, sa lahat ng mga kasalanan na kanyang nagawa, Panginoon. At naway maging maayos po, Panginoon, kung ano man po, Panginoon, ang plano ninyo sa kanya. Naway maging maayos po, Panginoon, ang kanyang paglalakbay, Panginoon. Ganon din po, Lord, sa aming lahat mga kapatiran, Panginoon. Lagi niyo po kaming proteksyonan, Panginoon, upang kami po ay makagawa po, Panginoon, ng maayos, Panginoon, at makatulong din po kami sa aming mga kapwa, Panginoon. At gabayan niyo po kami, Panginoon, na maging mapagpakumbaba kami sa lahat ng oras, Panginoon, sa aming mga kapwa, Panginoon. Lord, hawakan ninyo kami, Panginoon. Hawakan niyo po kaming mabuti, Panginoon, upang hindi po kami makabitiw sa inyo, Panginoon. Naway hindi po manghihina ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Nakakasigurado po kami, Panginoon, pag hawakan niyo kami, hahawakan niyo kami, Panginoon, kami ay hahawak ng mahigpit sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo kami lagi, Panginoon, at ilayo niyo kami sa mga kapahamakan, Panginoon. Lagi niyo po kaming proteksyon ng lahat ng aking mga kapatiran dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Lalo na po sa aking mga apo na dumadalo, Panginoon, sa linggo-linggo, Panginoon. Bigyan niyo po kami lahat, Panginoon, ng lakas ng loob at ang aking ibang mga kapatiran na may mga karamdaman, Panginoon, naway pagalingin niyo rin po sila, Panginoon. At ang lahat po namin, Panginoon, ang lahat po may mga karamdaman, Lord, naway hipuin niyo po sila, Panginoon, ng inyong makapangyarihang kamay, Panginoon, at pagalingin, Lord. Idinadalangin ko rin po, Panginoon, sa inyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, na dumadanas ngayon ng kalamidad, Panginoon.
ang dumadanas ng bagyo, Panginoon, ang lahat sa bansa namin, Lord, mga lindol, Panginoon. Naway gabayan niyo po sila lagi, Panginoon, at proteksyonan, Panginoon. Naway hindi sila manghihina, Panginoon, sa paniniwala sa inyo, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay mga naway malalaman nila, Panginoon, ang lahat ng ito ay mga pagsubok lamang, Panginoon, at talagang naisulat, Panginoon, na mangyayari ang lahat, Lord. Naway ang lahat ay maging matibay, Panginoon, sa pananampalataya sa inyo, Panginoon, at ang lahat, Panginoon, ay naway magbalik loob, Panginoon, sa inyo, Panginoon. At ang lahat pa rin naman ng mga lugar, Panginoon, na dinaanan ng bagyo, Panginoon, proteksyonan niyo po silang lahat, Panginoon, at iligtas niyo po ang lalo na po ang walang mga kakayahang mailigtas ang kanilang mga sarili, Lord, ang mga bata, ang mga matatanda, Panginoon. Proteksyonan niyo po sila, Panginoon, iligtas niyo po silang lahat, Lord. Ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, na nagkakagulo ngayon, Panginoon, naway maging maayos, Panginoon, at gabayan niyo po ang aming presidente, Panginoon, na magtagumpay siya, Panginoon, nagsusumikap siyang maayos ang lahat, Panginoon. Naway kung maayos, Panginoon, para maging maayos din ang pamumuhay ng aming mga kababayan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, pati na po itong bayan na aming kinatutungtungan, Panginoon, upang kami po ay magpatuloy sa paghahanap buhay, Panginoon, upang kami po ay makatulong sa mga nangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Gabayan niyo rin po ang aking hipag ngayon, Panginoon, na nasa ICU, Panginoon. Naway hipuin niyo po siya, Panginoon, na gumaling, Panginoon, at nang makalabas na po siya, Panginoon, na makapiling ang kanyang pamilya, Panginoon. Alam niyo po, Lord, no, kung gaano kahirap ang kanilang pamumuhay, Panginoon. Hindi po nila makayanan kung magtatagal siya sa ICU, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Gabayan niyo rin po ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Lahat ng mga kapatiran ko dito, mga pamilya nila rin, Panginoon. Ang aking pamilya, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon. At naway kami po ay magkaisang lahat, Panginoon. Kami po ay magmamahalan, Panginoon. At matuto kaming lahat na magpakumbaba at maging maawain, Panginoon, ayon sa iyong kagustuhan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat po sa inyong mga Bible share today. At hanggang sa isang linggo po, have a blessed week ahead. God bless us all.